Maging sa karagatan, may mga ahas na nabubuhay. May ilan na tinatawag na marine snakes, mga ahas na nabubuhay sa tubig o dagat. Sa Zamboanga, isang kubo sa ibabaw ng dagat ang kilalang-kilala na tahanan ng black-banded sea kraits. Isa sa pinakamakamandag na ahas sa buong mundo. Yung sa dati mga ahas na napuntahan natin, like feature natin, like yung mga Philippine Cobra na pinuntahan natin dati sa Los Baños. Kapag lumalapit sila sa'yo at kapag nako-corner sila, doon sila sumusugad at nanunuklaw, no? Only on those times. Pero itong mga ito, kahit lumapit tayo, hindi naman talaga sila sumusunggab sa atin. Kumbaga minsan iba pa nga sa kanila, in the attempt na lumayo sa atin, tumatalon sa tubig. Nakakatakot silang tignan, dahil ang dami nila. Pero hindi naman sila yung kapag nagtagal ka nakaupo dito, mawawala na yung takot. Just the same, medyo nakakatakot pa rin. Si Mang Tiro Ali ang tinuturing na tagapag-alaga ng mga ahas dito. Katunayan, siya pa ang nagpatayo sa kanilang tirahan. Paniwala niya na kailangan din natin silang pahalagahan. Mga ganun lang kalaki, matakot ako sa kanila. Na ngayon, nakita mo, nakarami-rami yan. Na basta galing sa Panginoon, ang Panginoon magtulong sa iyo. Sa loob ng kubo, iba't ibang behavior ng sea snakes ang aming natsyempohan. Ang ilang dito, pambihira. Gaya na lang ng isang pares na nagtatalik. Maswerte tayo kasi sabi ni Katiro dito, ang tagal na niya nagpupunta dito sa lugar na to para dalawin itong mga alaga niyang ahas. Pero first time niya nakita at na-document natin yung naglalabing-labing yung mga walo-walo dito. Bagamat makamandag, hindi basta-basta umaatake ang mga sea snake. It's amazing to know that this species of sea snake is incredibly venomous and would probably kill with a significant bite if you could not get immediate medical attention. But the surprising part is they're actually known throughout the Philippines and most of Southeast Asia as very gentle animals. So most of the bites we hear about with venomous snakes are in response to defense, and the organism will actually feel threatened. And so in this situation in Zamboanga, as with elsewhere, these snakes may not feel threatened. Karaniwang sa tagong lugar nakatira ang mga ahas. Pero minsan, may ibang napipilitang lumikas sa kanilang natural na tahanan. Ayon sa mga eksperto, tuwing umuulan, hindi maiwasang lumabas sa kanilang masikip na lungga ang mga ahas gaya na lang ng mga sawa. Ito raw kasi ang panahon na marami silang nakakain tulad ng mga daga. Nakakatuwa yung mga pythons kasi if you would see the pattern, tuwing tag-ulan, ang dami. Di ba? Ang daming naglalabasan sa Maynila, pag bumaha, pag biglang lalabas sa mga sa loob, papasok sa loob ng bahay and so on. Kasi in general, ito kasi yung kanilang season of plenty. In Metro Manila, maraming sources tayo ng daga. Ang Metro Manila, napakadaming daga. Sa paghahanap nila ng pagkain, hindi na nila maiwasan ang makikapit bahay. Gaya na lang ng naging karanasan ni Ruben Larga. Yabangan namin yon. Kasi nung unang kami sumuot yun, inatak namin yon. Pag-atak namin, hindi namin kaya. Pumasok siya sa loob. Pero ang mga tao, hindi pa yata handa para sila ay maging bisita. Kadalasan, kinakatakutan ng ganitong kalaki na ahas katulad ng sawa. Kaya minsan, hindi maiwasan na sila isaktan o patayin. Gaya na lang na nangyari sa ahas na ito.
Pero ayon sa mga eksperto, hindi dapat katakutan ng mga ahas. Very rare talaga na umatake ang mga snakes unless number one, yung teritoryo niya ay yung na pinasok. Number two, sila ay nasa breeding season at na naging sa tingin nila kayo ay isang threat. Dahil sa mga ganitong mga kaso, maraming ahas ang nalalagay sa panganib at kailangan ng tulong. Hindi to kakayanin siguro ng 1-2 tao lang. Kailangan nyo na madami. Dahil ang tendency ng mga ganitong wild na ahas is to coil itself. Maglilingki sila. Kada buwan, hindi bababa sa 7 ahas ang sinusurrender sa Protected Areas and Wildlife Bureau o PAWB. Dito, binibigyan sila ng pagkakataong magpalakas, magpagaling, at maibalik muli sa wild. Napakahalaga ng lugar kung saan tayo mag-release ng hayop. Kasi ito yung magdedetermine kung magsusurvive sila dun sa area. Gaya halimbawa nitong python na ito, naglinger pa siya dito sa lugar kung saan natin siya pinakawalan at inassess pa niya yung lugar ng kanyang paligid kung saan talaga yung masukal na area kung saan siya pwede magtago at kung saan siya mas safe. At lingid sa ating kaalaman, ang nakamamatay na kamandag ng cobra ay siyang maaaring sumagip ng buhay. So ito yung apdo. Ito hinaluan ng wine para mas magkalasa. Hindi mo masira. Ah, okay. So parang preservative yung wine. Tapos nga iniinom to buo. Yung isang buo. Okay. Bago ang pinaka